our beloved Governor Jose R. Reyano. Also with us is Engineer Roger Fodra, Executive Assistant 2 of the Provincial Government of Romblon. Welcome po sa ating bagong Pilipinas Town Hall Meeting. In few minutes, we will begin our Bagong Pilipinas Town Hall Meeting. Ina-acknowledge din po natin ang pagdating ng ating Provincial Administrator, Attorney Lizette Mortel, at ang ating Provincial Planning and Development Coordinator, Sir Willard Mortos. Also, we would like to acknowledge the presence of our provincial veterinarian, Dr. Paul Miniano. Sir, welcome. Magandang araw mga kapwa ko Romblomanon. We are now about to begin our Bagong Pilipinas Town Hall Meeting. Bilang panimula, inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating pambungad na panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Billy V. Gregorio na susundan ng ating pambansang awit, Mi Maropa Hymn at Romblon Hymn. We acknowledge God's presence among our midst as we start
our first ever meeting in our province. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God, Creator and Redeemer, we give you our highest honor and glory as we start this program for our town hall meeting for Bagong Pilipinas. We are deeply honored by the presence of each and everyone, the stakeholders of our province, of God. And we thank you for that gift of being together, the gift of persons, the gift of friendship, the gift above all of your wisdom. Grant us your wisdom for us to have a clarity of thoughts and wise intentions in laying down programs and services to enable our less fortunate Romblomanons to actively enhance their capacity and uplift their conditions, most especially our less fortunate kababayans. Loving God, we ask your Holy Spirit for our local legislators to enact policies and programs friendly and supportive of anti-poverty vision of our present administration, which are badly needed by our people in our province. Through this gathering, we ask your Holy Spirit to give all of us here present that wisdom to be able to come up with policies and programs that could truly answer the needs of Romblomanons, especially those who are living below poverty line. May this program be fruitful and above all, really and truly reflect the sentiments of the Romblomanons, especially those whom we are serving. All this we pray through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Pwede na po tayong maupo. Good morning, bayan ng Udzongan at sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Romblon, rehiyon ng Mimaropa at ng buong Pilipinas na kung saan ay abot ang ating live streaming sa tulong ng Philippine Information Agency Romblon at Romblon News Network. Kayo po ay nakasubaybay sa kauna-unahang bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa lalawigan ng Romblon at 2024 Daguiao Open Government Town Hall Meeting. Ako po ang inyong lingkod, Christine Mayat F. Latoha. At ako naman, si Jonaval T. Kasidsid, ang inyo pong makakasama sa loob ng 4 na oras ngayong umaga. Kasama rin po natin ngayon ang ating Filipino language interpreter na kung saan nasa likod po sa nakapwesto para po sa ating mga online viewers. Ayan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang bagong Pilipinas campaign ay inilunsad ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong ika-28 ng Enero taong kasalukuyan. Ito ay upang itaguyod ang pagbabago sa ating bansa at magsilbing master plan sa tunay na pag-unlad ng ating mamamayan. Partner, bilang dagdag kaalaman, ang salitang Daguiao ay isang Hiligaynon na salita na nagmula sa lungsod ng Iloilo at probinsya ng Negros na ang ibig sabihin ay togetherness or pagsasama-sama o bayanihan. Kung kaya't ang layunin ng ating Daguiao Town Hall Meeting dito sa lalawigan ng Romblon ay upang ang gobyerno natin at ang iba't ibang sektor ng ating lipunan ay magsama-sama para sa isang dialogo para pag-usapan ang mga napapanahong issue ng ating bayan. Alam niyo ba na ngayon ay nasa ika-6 na tayo ng pagsasagawa ng Daguiao Town Hall Meeting sa ating rehiyon? Ang unang Daguiao sa Mimaropa ay ginanap noong 2019 sa Mamburao Occidental, Mindoro. Samantala ang pangalawa at ikatlong Daguiao ay isinagawa online noong 2020 and 2021 dahil sa pandemic. Noong 2022 naman, ang Puerto Princesa City ginanap ang hybrid na Daguiao kung saan may face-to-face and online na participation. At noong nakaraang taon, 2 beses tayong nagtipon para sa Daguiao. Una ay sa Buwak, Marinduque at sumunod sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa makatuwid, ang lalawigan na lamang natin ang hindi pa nakakapagsagawa ng Daguiao Town Hall Meeting. Kaya naman ngayong 2024, tapos na po ang ating paghihintay dahil sa wakas, mabibigyan na tayo ng pagkakataon na makaisa, physically, face-to-face, sa makabuluhang gawaing ito. Bilang bago natin simulan ang panibagong siklo ng aktibidad na ito sa rehiyon ng Mimaropa. Ayan, corrected by Mamiet. Also, kasama rin nating nanunood via live streaming ang ating mga kapwa Romblomanon mula sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan at sa iba pang mga lugar sa pamamagitan ng Romblon News Network. Also, tayo ay live ring napapanood sa mga sumusunod na Facebook pages. Sa Facebook page ng DILZ Mimaropa, ng DILZ Romblon Province, ng DBM Mimaropa Facebook page, also sa PIA Mimaropa, sa PIA Romblon, at sa DILG Support to Local Governance Program, kung kaya't inaanyayahan ko ang lahat ng mga manunood natin dito to please share sa atin pong mga kaibigan na hindi natin kasama upang nang sa ganon ay madami ang makapakinig sa atin ngayong umaga. Kaya wag na nating patagalin pa sa ating mapagpalang pagbati, atin pong itampok ang dakilang ina ng bayan ng Udzongan. Isang halimbawa ng sipag at kahusayan at kilala sa kanyang serbisyong may puso. Para sa kanyang welcome message, Honorable Mayor Trina Alejandra Q. Farmalo Fabi. Ayan po, si Mayor Trina ay nag-iwan po ng kanyang video message since she was not available today.
Magandang umaga sa ating lahat. Kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa Bayan ng Ojongan para sa ating bagong Pilipinas Town Hall Meeting. Of course, ina-acknowledge ko po ang ating Regional Director ng DILG, Sir Carl Cesar Remando, sa lahat po ng staff ng DILG Regional Offices, Provincial Offices, as well as sa Central Office na mga first time po dito sa Romblon. Welcome po dito sa amin. Of course, to our CSO, welcome po dito sa amin. Of course, to our CSO, Civil Society Organization, welcome po dito. Magandang umaga sa ating lahat. Kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa Bayan. Magandang umaga sa ating lahat. Kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa Bayan ng Ojongan para sa ating bagong Pilipinas Town Hall Meeting. Of course, ina-acknowledge ko po ang ating Regional Director ng DILG, Sir Carl Cesar Remando, sa lahat po ng staff ng DILG Regional Offices, Provincial Offices, as well as sa Central Office na mga first time po dito sa Romblon. Welcome po dito sa amin. Of course, to our CSO, Civil Society Organizations, People's Organizations, local government unit representatives, academe, private sector, at sa lahat po ng ating mga partners. Magandang umaga po muli. Napakaganda po ng ating topiko ngayong umaga. Ito po ay tungkol sa pangkabuhayan at sama-samang pag-unlad. At napakaangkop po sa mga panahon ngayon kung saan mahalaga sa bawat Pilipino na mapag-isipan kung paano nila mas mapapaganda ang kanilang hanap buhay para sa pag-provide po nila sa kanilang mga pamilya. Naghihingi po kami ng pasensya, wala po kami dyan ngayong umaga. Meron lang po kaming mga mahalagang gawain. We are on official travel. But please rest assured of the continuous support of the local government unit of Ojongan in all the endeavors of the DILG, of the national government, and of course the community in general. Sana po maging productive ang usapan ngayong umaga. Sana mapag-usapan ang mga bagay-bagay na makakatulong talaga sa ating mga taong bayan. I wish you all a very good session this morning, a very productive and fruitful town hall meeting. And as I said, rest assured of our support. Mabuhay po tayong lahat at magandang umaga. Salamat po. Romblon ay dito po sa Bayan ng Ojongan ginaganap. So maraming salamat sa pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Ojongan sa walang sawang pagtanggap at suporta sa ating mga gawain. And also sa mga susunod na taon ay susubukan natin na suungin naman ang ibang bayan. No? Ayan. Sa mga sandaling ito, hinga naman natin ng pambungad na mensahe. Ang ating ama ng lalawigan ng Romblon, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang ating mahal na Gobernador, Honorable Jose Ruado Riano. Okay, maraming salamat. No? Magandang umaga sa ating lahat. No? Of course, to our dear Congressman, Attorney Bodoy Madruna, of course, DILG family, no? Mimarupa and Province of Romblon, andito si Director Carl Cesar Remando, PD Gumabol, no? Of course, kasama din natin yung ating regional director, no? Si Ricky Sanchez, no, ng DBM, no? Pang second time na daw niya po nakarating dito sa Romblon, no? Father Billy kanina, siya yung opening remark, no? Opening nag-prayer, no? Mr. Ronald Geronimo, no? Ikaw bida mamaya dito, ayusin mo. Yon, yung ating Piso Provincial Government Unit, no? Engineer Analisa Scanla, yung ating OIC Agricultural Programs Coordinating Officer, Department of Agriculture, Mimarupa. Si Ma'am Christine Espinosa, yung Doli, no?
Orbel Mallorca, yung ating DTI. Kasama din natin yung aking provincial administrator, no? Attorney Lisette Mortel, yung ating department head, Dr. Paul Miñano, yung ating provincial veterinarian. At the same time, OIC ko sa OPAG, no? Of course, no? Yung ating mga local chief executive, mga mayors natin, no? Andito si Mayor Gard Montojo ng Romblon, yung ating LMP President ng Romblon Chapter, Mayor Elmer Pruelda ng Corquira, Mayor Elsie Vizca, no, yung ng bayan ng Santa Fe, nandito rin Mayor Egdon Sumbilo ng San Jose, ano. May mga ipapang dumating, no, hindi ko na nakita. May vice mayor din tayo, no, mga SBs from different municipalities of Romblon, no. Of course, yung ating bida ngayon, yung ating mga CSOs, no, mga non-government organization nandyan ngayon. Then yung ating mga local media, no, nandyan si Paring Awel, si Nung Tony, no, si Paul, yan, nandyan, no. At marami pang iba, no, na hindi ko na maisa-isa at importante, nagsasama-sama tayo ngayong araw. Once again, isang magandang umaga sa ating lahat at ako'y nagpapasalamat na nagsama-sama tayo ngayon. Engineer Fodra, nandyan din, no? Oo, yung mga batang udyungan, nandyan. So, kanina pagdating ko, kasama ko si Kong Budoy, tinanong ko, itong Dagyaw, mukhang malalim. Ito'y ano pala, salitang Iligayno na ang ibig sabihin ay united, pagkakaisa. Yung pagsama-sama, kumbaga sa aton ay bayanihan, no? Tulong-tulong. So, napakaganda, no? Dagyaw Open Town Hall Meeting, no? Bagong Pilipinas, no? At sa ngalan ng pamahalang lalawigan ng Romblon, no, ay malugod kong binabati ang lahat ng mga kalahok, no, ng Bagong Pilipinas. Itong Dagyaw Open Government Town Hall Meeting, no. Nung nilaunching yung Bagong Pilipinas sa Lunita, nandun ako nito. Kaya sabi ni Pede, umaten ka talaga at napaka-importante, napakaganda, no, yung sinabi ng ating mahal na presidente, no. Sa pagkakataong ito, nais kong of course, ipaabot ang buong suporta ng aming lalawigan sa lahat ng mga gawain na nagtataguyod ng partisipasyon ng mamamayan sa pamahalaan. At of course, naniniwala kami sa prinsipyong ang gobyerno ay para sa tao at higit sa lahat para sa mga Romblomanon. So, ang pangunahing paksa sa ating talakayan ngayon, araw nito, usapang pangkabuhayan, no, pagpapayabong ng oportunidad para sa sama-samang pag-unlad ng mga Romblomanon ay isang napapanahong usapin na nagmula sa mga miyembro ng non-government organization o kayo yung bida natin, no, at itong mga civil society organization natin, ito yung mata, no? Parang check and balance ng gobyerno. Kaya partner natin ito. Maraming salamat sa inyo at talagang andyan kayo para bantayan, no? Lalo-lalo ng ang budget ng ating mahal na probinsya. At ito ay sumasalamin sa mga adikain ng ating mga kababayan, no? Na umunlad at magkapagpalakas, no, kapwa sa personal at professional na aspeto ng kanilang buhay, no. So isa sa mga pangunahing prioridad ng ating administrasyon ang pagpapabuti ng mga oportunidad pang-ekonomiya para sa ating mga kababayan. Kasama rito ang pagbibigay ng mas maraming trabaho at pagpapaunlad ng kabuhayan sa ating mahal na lalawigan. Upang bigyang diin ito, makakasama natin si Ginoong Ronald Geronimo mamaya.
peso, no, ng Romblon na magbibigay ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa iba't ibang oportunidad sa trabaho na maaaring mapakinabangan ng ating mga mamayan, no? So mga minamahal kong Romblomanon, hamon ko sa inyo na gamitin ang pagkakataong ito upang ihayag ninyo ang inyong mga nais at adhikain sa aspeto ng pangkabuhayan, no? Kayo ang tunay na lakas ng ating lalawigan sapagkat kayo ay isa sa magtataguyod ng ating ekonomiya na susi sa pagkakaroon ng maraming oportunidad para sa lahat ng ating mga kababayan. So sama-sama nating ipakita ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang walang patid na sigla sa pagtugon sa mga hamon ng ating panahon. At isang sama-samang pagsusumikap, tiyak na mas maliwanag at mas masagana ang kinabukasan para sa ating lahat, para sa ating mahal na lalawigan at itong bagong Pilipinas, no? At of course, sama-sama tulong-tulong tayo sa iisang layunin, ang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa Pilipinas at sa probinsya ng Romblon. Once again, maraming salamat at once again, magandang umaga sa ating lahat. God bless us all. Thank you very much, Governor Reyano. Sabi ni Governor, ang gobyerno ay para sa tao, lalong-lalo na sa mga Romblomano, no? Kaya naman priority ng Province of Romblon ang pagpapabuti ng oportunidad at trabaho sa ating lalawigan. And he encouraged us na mag-participate dito sa ating talakayan at sabihin natin, no, yung ating mga saloobin, i-maximize natin yung activity na ito para dun sa kanyang purpose. At sa pagkakataong ito, tayo ay magbigay pansin sa mensahe mula sa tanggapan ng kinatawan ng nag-iisang distrito ng Romblon. Tawagin natin ang walang kapagurang lingkod bayan, Congressman Eliandro Jesus F. Madrona. Mayugid nga aga sa atong tanan, sa mga taga-iniina, sa taga-unhan, mayad nga agahon, sa mga taga-udjongan, sa mga ase, maadong aga sa lahat. Allow me not to acknowledge anymore the guests. They had been duly acknowledged by our beloved Governor. But let me just proceed to my message today. Alam ninyo, itong ginagawa o gagawin natin ngayon ay isang bagay na I would not forget when I was a new congressman way back in 1992. Coming, or rather winning that election without even expecting to win, such that when I became congressman and I was in Congress, my first question to myself, ano ba ang gagawin ko bilang congressman? Such that, after the first 2-3 months of sessions, my first order of business was to request for a barangay assembly. And that barangay assembly was done in Pangulo, Barangay Pangulo in Calatrava. Natatandaan ko pa na ang kanilang ginawa ito yung stage, yung mga tao nasa malayo. What I did was for me to go near the people, 1 or 2 meters away, had a table with a paper, and I told them, today the congressman is here. Ano ang gusto ninyong gawin ko para sa inyong barangay? Ladies and gentlemen, that thing gave me
a reason to firm up what I should do as congressman since then. Doon ko nakita ang hirap na dinadanas ng isang barangay. Halos lahat ng kailangan, kuryente, kalsada, eskwelahan, tubig, o kung ano pang mga basic ay halos wala sila. At siguro naman sa mga matatanda sa atin ngayon, kung natatandaan ninyo ang hitsura ng ating lalawigan way back in 1992, we practically don't have a cemented road. Halos karamihan ng ating mga kalsada hindi sementado. We had 80 plus barangays without elementary schools out of 219. We only had 14 national high schools compared to how we have now, almost 50. Wala tayong universidad, kaya ang ating mga estudyante gustong tumakbo pa Manila para lang makapagtapos sa isang universidad. Karamihan ng ating mga kabaranggayan noon walang tubig. Mga sityo natin hindi nare-reach out ng kalsada. So what did I do? For me, I decided then that I will only focus as my work as congressman to 3 things. Una, kaunlaran ng barangay. Ikalawa, kapakanan ng kabataan. Ikatatlo, pagtutulong sa mga mahihirap at kapuspalad. Ladies and gentlemen, I'm now almost 30 years as your congressman, and those were the only 3 things that I really gave priority and focus during my term. Bakit ko desisyonan yon? Una, pag napaunlad mo ang barangay, nabigyan mo ng kabuhayan, nabigyan mo ng mga basic necessities, eskwelahan, kalsada, tubig, elektrisidad, maunlad na barangay, re-resulta sa maunlad na bayan at maunlad na probinsya. Pag naman binigyan mo ng focus ang kabataan, ano ang magiging resulta? Ang kabataan ang ating kapital para umunlad ang ating minamahal na probinsya. If you have the best students graduating from our children, imagine ilang Romblomanon uli ang magiging teachers, ilang Romblomanon ang magiging engineers, doctors, businessmen, barangay captains, mayors, vice mayors, dahil nakapag-aral sila. And of course, sa mga mahihirap at kapuspalad, that's the reason why part of the budget, the meager budget that I have, is normally earmarked to helping the poorest of the poor since then up to now. Itong gagawin natin ngayon is probably a replica of what I did for me to learn what I should know. Sa totoo po, with all due respect, marami po noon ang maraming sinasabi kontra sa akin kung bakit daw ako ay umiikot ng helicopter sa buong probinsya ng Romblon. Ang hindi po nila alam, I look over what my province has. And believe it or not, all our mountains are already barren. Walang kagatul-gatul. At yan ay hindi nakikita ng ating mga kababayan dito sa tabing dagat. Bakit walang mga kalsada papunta dyan? Ngayon, tingnan nyo po, ang Tabla Circumferential Road, ilang cross-country road na ang nandyan. Nandyan ang Binungaan, nandyan ang Kabaliwan, nandyan ang East-West Road, nandyan ang doon sa Looc, papuntang Balatukan, etc. In short, what we're doing is opening our province up there, at marami na po tayong cross-country road dyan. Galing Bakhawan, pumunta kayong Kabaliwan, pwede na kayong pumuntang Palate, lalabas kayo ng Buliganay kung hindi nyo pa alam. Galing Bakhawan, pwede kayong bumaba, papuntang Victoria, lusot ng Binoog, papunta naman doon sa kabila. A lot of things
A lot of things are already done. And more importantly, ano nangyayari ngayon sa ating probinsya? Lahat ng national roads, 127 kilometers in Tablas, 97 kilometers in Sibuyan, and 19 kilometers in Romblon are fully cemented. Dito po sa Tablas, nakikita ho ninyo, nag-umpisa na kaming asphalt overlay. At hindi lang asphalt overlay, lalagyan niya ng mga solar lights along the way. Kaya makikita niyo po, napakaganda ng umikot. And that will not only happen here in Cebu, in Tablas, that will also happen in Romblon as requested by my mayor, and in Sibuyan as requested by our mayors there. Paano ko ito po napag-alaman na ito ang gusto ng ating mga kababayan? I did it by listening to them. I'm very happy for those who have been telling me what to do. In fact, at the start of my term, or rather mid my term, I will never forget that while I passed from Ginhayaan towards Santa Fe, sa hirap ng kalsada po doon, tinataniman ng tao ng saging o kung ano pa. At yun ay masakit sa aking puso. But unfortunately, if I have to be strict about it, that is a provincial road, and my responsibility as congressman is only sa national roads. But yet, I went out of my way because of that to ensure na mabigyan natin ng kalsada. So nalagyan na natin ng kalsada. May kunting bako-bako nga lang, yan yung unang na semento. Pero may narinig ba ako nagsabi, Budoy, salamat at pinagawa mo ang kalsadang yan. Pero nung hindi nagagawa, kawawa ako sa radyo. And that was my first 3 months. Gatangis ako ina, kumabatian ko, nga ginabatikos ako. Also, in Sibuyan, a lot of our kababayans there, sa Facebook, parati akong ginasumsuman. Ano ba ang ginagawa mo sa ating kalsada? Ngayon, ang buong Sibuyan, simentado na. Ang problema, maraming na-aksidente. Ako naman ngayon na may kasalanan, ba't na-aksidente daw? Ba't kasi pinasimento ko daw? But the point is, nobody is even telling, among those detractors, telling me now, salamat kong Budoy. Ang masakit, minsan naririnig ko ba, iba pa daw ang nagpagawa ng mga pinagagawa ko. Ladies and gentlemen, all of this are the fruit of what we call consultation, cooperation with our people. What we are doing now, and I would want to congratulate the ILG for that, Director. Thank you really very much that you included us. This is now the latest formalized way of a town hall meeting. Noon po, wala pa po ito. Ang ginagawa ko, ako mismo ang nagtatanong sa ating kabaranggayan. Even when, at that time, nagkukorona ako, 5 sa isang gabi, minsan 6 sa isang gabi, minsan magagaling sa isang isla, 2, lilipat pa sa isang isla para lang mag-corona ng 2. And why? Dahil bago ako mag-corona, tatanungin ko ang opisyalis ng barangay, ano ang pinakamahalagang mga bagay-bagay ang gusto ninyong gawin ng inyong congressman in the next 1 year, para next fiesta, meron naman tayong maipagyayabang na nagawa natin. And from there on, I'm very happy, umikot kayo sa buong kabaranggayan ng ating minamahal na probinsya. Practically, all the basic necessities were already addressed. And now we are going into the major infra. Lahat ng barangay natin, may covered courts na. Anong epekto ng covered court na yan? Kasal, programa, libing, pati yung mga nagbuburol. Galing sa bundok yung namatay, doon na binuburol. Napakarami talaga ang nagagawa. And more importantly, it also doubles as an evacuation center.
Kaya today, thank you very much to our dear Secretary for now including finally Romblon in this Daguiao. Mag-sisentimiento lang ako. Ganyan din po talaga noon kami. Kaya natagalan po yung ating probinsya bago makaangat. Dahil noon, nakakonsentrate nung isa pa lang tayo sa Southern Tagalog. Rizal, Quezon, Batangas, doon ang lahat ng pundo. 80% of that. 20% dito sa atin sa Mimaropa. Yung 20% paghati-hatian pa ng 5 probinsya. Kung kaya't hindi ho kayo magugulat, kung noong nag-umpisa ako na congressman, ang budget ng DPWH sa isang taon ay 1 milyon lang. Pero ngayon po, hindi ko na mabilang kung ilang bilyon. At nakikita nyo naman kung ano nagiging epekto ng sa ating ekonomiya. I don't need to explain in details how all of these projects are bringing and upping the development of our province because of the infusion of capital, labor, etc. I'm happy that among the 5 items that you were made to select na gagawing topic for today's Daguiao, you were asked to vote on the marble industry, our natural resources, electricity, and tourism, and the livelihood. And I'm happy, and I think that's where we have to go now. Ang usapang pangkabuhayan. And I will be very, very happy to listen from you how we will address usapang pangkabuhayan. All of these 4, we have already addressed practically. Name me a barangay na wala pang kuryente. Although I have to admit, hindi natin masabing 100% tayo sa kuryente.